Sa pong magandang umaga sa atin, tayo pong lahat ay dadako sa ating devotion. At inaanyayaan ko po ang lahat na tayo po muna ay lumapit sa Kanya sa pananalangin. Purihin ka, Jesus. Dakilain ang iyong banal na pangalan. Purihin at sambahin ka sa katotohanan. Lumalapit po kami sa inyo, nagpapasalamat sa isang mahimbing at maayos na pagtulog. Salamat po sa biyaya mong kalakasan. Dalangin po namin ang inyong pagsama. Ikaw po ang madakila sa tanging pangalan ng aming Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ngayong umaga po, ang ating po pagbubulay-bulayan ay matatagpuan po sa John chapter 16 verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Dito po sa ating binasa ay nagsasaad na si Jesus ay nagbigay ng mga salitang ito para magkaroon ng kapayapaan ang mga sumusunod sa Kanya. Na sa kabila ng mga pagsubok at hirap, matapang tayo na haharapin ang lahat. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako'y nagtagumpay na sa mundo. Napagtagumpayan ni Jesus ang mundo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at muling pagkabuhay. Ito po ay nagbibigay lakas sa ating lahat na mananampalataya na malampasan din natin ang ating mga pagsubok. Meron po mga pangunahing mensahe ang binigay sa atin ng Panginoon. Sabi po niya, magkakaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Lahat po ng ating problema at pagsubok, tanging ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan sa puso at isipan na hindi kayang ibigay ng mundo. Lakasan lang po natin ang ating loob. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang pangalawang mensahe, na ang pag-asa at lakas ay nagmumula sa kaalaman na si Jesus ay nadaig na ang mga paghihirap, kasalanan at kamatayan. At ang lahat po ng ito ay mapagtatagumpayan natin sa mundo. Malulupig natin ang lahat na ito sapagkat ito ay nalupig na ng ating Panginoon Jesus. Lahat ng tukso, kasalanan at kapangyarihan ng kamatayan ay nalupig na po ni Jesus. Kung kaya tayong tagasunod ni Jesus, tayong mga naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, ay may kakayahang magtagumpay din sa pamamagitan niya. At ang ating pong pag-asa at katapangan ay sa Kanya din nagmumula. Sa kabila ng mga kapighatian at kaguluhan, ang pangako ni Jesus ay nagbibigay ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng may pag-asa. Tandaan po natin, pagkasama po natin ang Panginoon, may pag-asa po lagi ang ating bukas. At ang lahat po na ito ay kanyang pangako na kahit sa gitna ng malalaking problema, sakit at paghihirap sa buhay, huwag po tayong matatakot, huwag po tayong panghihinaan ng loob dahil si Jesus ay kasama natin at nadaig na niya ang lahat. Ang kanyang kapayapaan, ang tagumpay ay magiging atin kapag tayo ay nananalig lagi sa ating Panginoong Jesus. Purihin po siya sa umaga ito. Tayo po lahat ay manalangin. Mahal na Diyos, humihiling po kami ng kapayapaan at katarungan para sa bansang Pilipinas. Tulungan mo kaming malampasan ang mga hamon at pagsubok na hinaharap. Gabayan mo po ang mga pinuno na maging tapat at mabuti sa kanilang mga tungkulin. Palakasin mo po ang pagkakaisa ng mga Pilipino upang magkaroon ng pagbabago at kaunlaran. Palayain mo po ang mga puso ng mga taong nasa kapangyarihan upang isulong ang kapayapaan at pagkakaisa.
Idinudulog din po namin ang aming bayan ng Binangonan. Palakasin mo po ang lahat ng nanunungkulan ng aming bayan na nagtatrabaho para sa kaayusan, kapayapaan at pag-unlad. Itinataas din po namin ang lahat ng mga pastor at misyonaryo ng aming samahan sa First Door of Faith. Tulungan mo silang malampasan ang lahat ng mga pagsubok, lahat ng hamon at bigyan ng solusyon sa kanilang mga suliranin. Palayain mo sila mula sa hirap at pagdurusa. Bigyan mo sila ng mga taong handang tumulong at magbigay ng suporta. Palakasin niyo po ang kanilang pangangatawan, ilayo sa anumang panganib, ingatan sa araw-araw at gabayan. Palakasin niyo po lalo ang aming pananampalataya at pag-asa. Sa pamamagitan ng inyong biyaya, maging instrumento ang kapasturan ng pagbabago at pag-udlad ng pananampalataya na mga tupang pinili mo na kanilang alagaan. Palakasin ang kanilang pangangatawan. Kapag nakakaramdam ng kapaguran at panunumbalikin ang kanilang lakas sa tuwing makakaramdam ng kabigatan. Pinagpapasalamat din po namin ang ministeryong pinagkatiwala nyo sa simbahan ng lokal ng lungsod. Maraming salamat po sa mga taong inyong patuloy na ginagamit para ipadama ang inyong pag-ibig para sa amin. Salamat po sa mga pastor, mga leaders na ginagamit mo para kami ay dalawin, palakasin at makiramay sa amin. Dalangin po namin na pagkalooban mo po sila ng lahat ng kanilang pangangailangan para patuloy nilang magawa ang iyong pinagkatiwala sa kanilang gawain. Huwag niyo pong hayaan na pangunahan sila ng kanilang mga opinyon. Sa halip, hayaan mo ang pag-ibig mo ang kanilang maging gabay. Punuin mo kami ng iyong kagalakan at presensya. Patuloy kang kumilos upang patuloy naming maibahagi ang mabuting balita sa mga naaabot at maaabot. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya at kalugod-lugod sa inyong kalooban. Basa-basan po ninyo kami sa lahat ng oras. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating mga buhay. Salamat po sa pagsama niyo sa akin. Thank you. At bukas po uli ay tayo ay mananalangin sa church. Magkita-kita po tayo.